Gala, kumusta may buntag? Welcome sa atong tulmanon. Ang issue karon ning adlaw nga Lunes. Pizza 19, mga gala sa buwan sa Mayo, tuig 2025. Sige hapon, hangtod sa alas 9. Ug kami ang inyong mga alagad sa kanginan. Master Control, di ninyong kita pan sultian tamo nga gwapo ni bata. Senyorito Auriculo Monte Aragon Jr. Samtang ako sab si Alex B. Alex Arboleras Bulgaita. Bueno, may buntag sa akong buddy, Dr. Edely. Ako yung may kagapon. Kami rin doha. Mga istorya sa politika. We always try to catch up what's going on in each of our lives. Kaya, kuhan ka ng, of course, politics is a huge part of the discussion. Kung kanilaging kuhan, kinibang what happened, unsay na itabo sa mga analysis ba, no? But confirm naman yun na nga, wagay ayota of doubt sa kampo ni Gobernador Gwen Garcia nga pildi sila. Wag yun sila pagtuo nga mapildi. To the point na si Byron lahat yung kapanyahan. Saan mo itong kapanyahan? Gi-review na ko ba na may mga video, no? Yeah. Akong gi-review mga higala. Bago malang kong nasayo na ng vlog ni Byron. Mga less than a month, eleksyon na. Katong ibalhin na nila dito sa kuhan ba kaning Cebu politics wall platform. Ito na ko kakita. So ako gi-review kay di pa sa pasa na maroon ka ng mga previous nga mga edisyon sa iya tulumanon sa internet. Kung gusto mo mapildi og eleksyon mo to'y classic kapanya, classic campaign on how to lose an election. Ambot nga nung ipasagdan to siya. Kana lagi, I'm not saying now ambot. Because they were so sure nga mo daw. Ipasagdan ng si Byron. Confident kayo sila. Bugal-bugal sa mga kuhaan na kay. Hasta si Rufil God Banyok. Nga, gatuod ka putot sa totoo nga o putot nga kuan ka nang apildi si Gwen ambot lang nimo uplo kang dako ano ba I mean too personal unya below the belt asa may labot anong kahit sa gawas og basketball pa natong isgutan kahit matters in basketball pero this is about issues, political issues, doon yung i-appeal ng kahit siyempre bubawasan mo. So anyway, mauna mga higala ang aftermath sa miyaging kampanya. It was a stupid, crazy campaign on the part of the camp of former governor. She is still the governor but she will soon be former governor Gwen Garcia. If she wants to make a comeback, she has to reinvent herself or else wala na siya paglaw. Wala na siya paglaw. Mahimo siya madagag Congress or mayor ba pero governorship kawato mo palpak na si kinini presumptive governor Pambari 4 pa di man diyang karakter di man siya presumptuous simple magaya siya mga kanang platform doable kaya ang platform of government ba. I hope that whoever is in the position now doon ay agi sa ilang paglingkod. Unya diri sa Cebu mga igala Cebu City sa mga dipaminawan sa tulumanon na to, nagbaw na sila na ning gitawag og
Di magni kanang Sleepless Cebu City Hall. Night City ni siya. The Night City, Mayor of the Night City. Ang nag-inspire ani nga idea mo nagpasabot ni Tami Usbon diri sa atong tulumanon. Ang nag-inspire ni kanag yung mga call centers dili lang sa Cebu kundi dili tibok Pilipinas. Tas dako kay nag-income nga gihatag sa ekonomiya sa Pilipinas. Kana side by side with remittances from the overseas Filipino workers mo nagbuhi na sa Pilipinas. So may proyekto sa administrasyon nga ino na to nga sige man lang gasto. Utang-tangon, natarantar ko sila itong one week nga di mo remit ang mga OFW itong kasabot sila dito sa dahig. Naratol sila ito eh. So anyway, ang call center mga higala niyaman ta sa Equatorial Zone niya, dito sa Pikas nining mga planeta natubang na globe gabi dito adlawan din sa ato daytime adlawan din sa ato gabi dito unya ang mga kliyente na kay tuaman dito. So samtang magtrabaho sila dito kinahanglan sa serbisyo kita din ay gabi mo ng mga call center agents na to magdigadagan ng jeep ng gabi na kayo alas 11 na aron makasaka kay malate sa ilang trabaho. Paingon dito sa IT Park, paingon dito sa Banawa, dagam na unya matod pa ni Tami based on his study kana mga tuhan na wa ganahan ng ilang trabaho. They don't love their job, majority of them. Kaya kisa may ganahan mo trabaho gabi late ganit ang adlawang dako kana pang gabi pero dako sweldo itandi sa ubang trabaho kanang ari ka sa SM Ayala, trabaho ka diha in whatever position, cashier ka ba, dako na silang sweldo mo bito na nga di na sila mag labor problem da kay above average, above minimum man ang ilang sweldo, average of 20,000 mubari na na kay 16 ra 30 uban na 35 na but like average, we're talking of average 20,000. Overall, pila to ka billion ang gisgutan? 80 billion every month. Ang i-contribute na sa ato ekonomiya. Kanya, wa may katanaw nila, trabaho lang mo da. Wa may gobyerno nga concern sa ilang himtang. So, si Tami Usbon niya way ranggo at higyo na wapa mapili gatanaw siya niya na. So ang plano is magbutang tag lugar niya sa SRP na kumplito bisag gabi ang mga call centers anak diha ang ilang dormitory na adiha at socialized ko sa ilang dormitory. Katog lang ka dito. Ang mugaway mong katog. Kung gusto kag lingaw-lingaw, naarap po na ng the same building, or at least the same compound. Kung say dagway na anak po, building ba na, or sa ka-compound, several buildings inside. Na eskulahan. Kung ikaw undergraduate ka, mahimo kang motiwas sa imong kurso diha samtang nagtrabaho ka sa call center. Anara ka diha mahumani mo imong kurso dihang dapita. O daduado ka na sa kolehiyo misud pagka call center agent, mahimo kang mo masteral dihang dapita.
To add up to it, ang services sa gobyerno na diha. Na diha. So that's the idea mga kailan and mo nilang i-implement in bagong administrasyon ni Mayor-elect Engineer and incumbent Councilor Nestor Archibald. Mo na siya mga kailan. So, mo na yung mga plano nga nindot ba? Maka hunahuna ta sa unahan ba? Unya ug madayon na gato ka nga ang makasapian na kanara na diha. Ang multiplier effect gihapon na ng higala kapila-pila. That is how the government should be run by these elected officials. Di mahimo ng tradisyonal kay ka ni kasalig ra ka ng internal revenue allotment. Una ng eleksyon, rakot ka, amang rakot ka para sa sunod eleksyon, minanap ito, huwag hinungdan ba, nga pamulitika. Ano mo, malitong buto. Kung sa may paabot na sa katauhan, kada tulong-katuig na buhaton na to. Nga pa ilaig issue, mga gala ito ng sahon ng editorial sa The Freeman. Matod pa sa editorial sa The Freeman. Time to improve the Senatorial Dean Pool. Panahon na kuno nga elevate na to, i-upgrade na to ang Gene Pool. Ang matang sa managan ka senador. Oh. Overall, matod pa nining editorial sa The Freeman, today's issue mga higala. The new lineup of senators doesn't appear to be that bad. Overall, ang bagong lineup sa mga napiling senador, dili kayo nilad. But we nearly dodged a bullet there because we could have had the likes of Philip Salvador, Ben Tulfo, Willie Revillame, Manny Pacquiao, Apollo Kibuloy, and Bong Revilla. This is not to disparage them as individuals. While we're sure they have other talents and abilities, legislating doesn't seem to be in their repertoire of skills. Nasila'y talent, nasila'y abilidad, pero dili ng legislation. So, mao ni sila ang apelyido ni Hapit ng Kadaog, Philip Salvador, Ben Tulfo, Willie Revillame, Manny Pacquiao, Apollo Kibuloy. Kini si Kibuloy mayan ni siya, oy. Mantingo ni. Mambot lang ni si Ben Tulfo, murag kibaw sa ni kamay, pero di good. Layo rin yung Eric Espina, itandi kita na to ba? It's high time we should narrow down who can run for senator in this country. Consider the current requirements for senator. He or she only needs to be a natural-born Filipino, at least 35 years old, able to read and write, is a registered voter, and a resident of the Philippines. That's it. Many regular jobs ask for the completion of a 4-year college course, some kind of license, one if not several kinds of certification or accreditation, and several years of experience in the job, not to mention pleasing personality. In short, while not everyone can apply to be a security guard, IT receptionist, cashier, or company driver, almost anyone can run for senator. Kaning idea ha, kaning gibasa nako up to this point mga higala. Wani kasabot. Attention, editorial board ya sa kining The Freeman. Makasabot ko og kana bitaw wa ka diya sa media. Bisan pag abogado ka, mo ni mong mindset kay tinuod man. Ang qualification is asa presidente must know how to read and write. Pero mga tanata nganong kanaman nga qualification.
Pamamingo nga college graduate at na pleasing personality nga mo man requirement. Tubaho ka. Tungod na mga higala kay kitang tanan nga nagpuyo aning Pilipinas. Membro ta sa kompanya, korporasyon nga gitawag og Philippines. Tag-iya ta na, voting member pag yun. Para kitag membro ka sa country club, Cebu Country Club, or sa Casino Espanyol ba, dili lang ka ordinaryong membro. Signing member ka. Kitang tanan man. Otherwise, unsa man nga nasura, elitista na eh. So, it runs counter. This idea runs counter the very essence of we the people, the sovereign people. Nganong piliyon man, elitist man na. Huwag mo nang butangan o qualification high school graduate or kada college graduate. Di na mao. Kaya kitang tanan voting member ni ining korporasyon nga gitawag og Philippines. Mo nang nag-reduce the lowest term must know how to read and write. Natural born Filipino of age, you know. Mo na requirement, registered voter ug lumulupyo sa Pilipinas. Kay kita mang tanan, if you can sign, then you can vote. No, if you can vote, you can sign. Voting member man ta ani aning korporasyon na. That's really the meaning of it. So, kanang idea nga atong ipasaka ang kalibre sa mga senador ng umnaga na to. Di na mahimog imo ng butangan o qualification. Must be high school graduate. Inig debate ana dito sa Kongreso, maabot ang Supreme Court, pildi ganang proponent niya ana. Kay elitista man na siya nga idea. Pero nga man nga usaon man nato ni nga mo improve tinuod ang mga kini managan. Precisely why we are proposing for the return of the two-party system. Mobalik ta dito, that's the solution. Dili ning multi-party system because this is crazy. Hinanggaw ni nga idea kaning multi-party system. Pwede siguro og multi-party system o mubalhin ta pagka-parliamentary form of government. Pero under this system, multi-party ni mo. Usahan ni mo, I mean, mo nag-iingon mga igala in English na lose-lose situation. May mo sa mo nagbinisa yun. Lose-lose situation. Di na Ug mubalik ta sa two-party system, ang vetting process becomes efficient. Because ang partido mo pili sa ilang mga kandidato. Okay? Mayo man og karon pa na nga nakasuwayan ta na. Nasuwayan na for many decades since 1935. Kani mang 1987 Constitution may angay gining Usbon. Angay gining Usbon niya mo libat dahil ng mga framers kay Quantum. Romantic rin kayo sila. This is not a good constitution. So, mubalik ta sa two-party system. Siguro, mubalik ta sa ngahan, liberal, nationalista. Ang nationalista party, doon na naibaruganan nga ilang sundon, mga prinsipyos pamulitika nga ilang sundon, mga konsepto sa pagserbisyo, nga mo na ilang guideline sa ilang partido. Naasay kontra liberal party nga lahi sad ang ilang pananaw unsay ang pagpaagi, unsay pamaagi, unsay guiding principle sa ilang partido nga tumanon sa mga membro. Unya grassroots level na. Gikan sa baryo pa doon dito sa ibabaw.
So gikan sa kuan magsugod na siya og convention. Mag-convention og kinsay kandidato. Sa ato pa ang matag partido gapili na og kinsay ilang padaganon. Di man ka magpili og kanang wahinungdan. Ang gapili mo bitong gipiliya gihagpatan ninyo kinsay may padaganon dia. Mo na nga ang kaniadto og tan-aw ni mo gidaman tong kopya si Ririk naa deta ani ngilngiga sa mga senador na to. The records will bear mga higala nga we had tremendous talent sa mga previous many years ago sa two-party system pa ta. Kana nakaabot pa ko anak Ploy. Nakaabot ko niya na. Uni ang makadagan sa eleksyon. Orador. Kay unsaon nimo pagpasabot sa inyong platform of government ug di ka kibaw tabi. So kay bawo gyud mo pasabot kay importante kayo nga mga butante makasabot og unsay buhaton kung kami mo inyong suportahan. Ngara ay. So sa pagpili lang daan sa partido kasi ilang pagdanon, gi-consider na daan nga kini nasa utok may mutabi. Okay, you're selling your idea. The party's platform, you're selling it to the voting public. Mausad sa pikas. Nasyonalista ni. Diya sa pikas na rin. Kapili sa silang may mutabi. Unya, na dayo inkwentro puloy. Mag-inkwentro na dayo na mga higala sa mga ideas, kinsang idea ang preferable sa mga butante. Magdebate na. Ug di ka kibam tabi. Latan ka. Sumoto nga ang kalidad sa mga napili kaniya to. Mga mailaki yun. So nakapili na, ang matag partido, nakapili na sa ilang kandidato, mo na dayo ang pilian sa general population. Sa ato pa, hinagpata na ang mga tao nga managan bisag musipyat pagbutar ang mga tao, pinilian na kanang hinagpata na nang nailang pilian. Di pareha karon nga bikin sa lemnagan. Of course, ug maon ning klasiya kinsa may imong pilion kadtong popular na daan. Kay at large man tibok Pilipinas. The cost of kanang exposure kanang muadto ka sa mga butante manglamano ka kanang yung face to face sa mga butante di man na nimo kayang buhaton sud sa giingon nga campaign period. Kay kanang campaign period nga gi-allocate para sa mga kandidato na to ridiculous man na. That is not realistic. It is more on drama mga higala kanang atong number of days nga allow official campaign period, it is more on drama than pragmatism. It's not practical. So, sa yun ang kakibog Pilipinas imong kampanyahan. Karon kita ang mga tao ug bag-o lang imongan. Saan pagdaog nimo? Mao nang mudako ang gasto. Unya kadto ang popular na aduna na advantage. So ang mga managan kadto mga financier piliyon kana kay sikat na daan. No, din tanawar kung anong nakadaog mo na sa Lito Lapid. So may abilidad na man na si Maria Josep, di nakapasar og 1 to 10. Na 1 kanang daily quiz nga 1 to 10, di hagbong na most of the time. Pero ibalik na ito itong two-party system. Ug mo na ilang piliyon ng kandidato. Panitan. Di madag-budots ang kampanya. In a two-party system. Kinahanglan kay bawo ka mo debate, kay bawo ka mo pasabot. Unsa inyong buhaton. Can you imagine grassroots level ang membership sa partido. Grassroots level gikan sa baryo.
Padong sa taas. Either you are a nationalista or liberal or independent. Naman kay choice, may mo magang independent. Di ka kuan ka ng member sa partido. So you are an independent. The advantage is so obvious, mga higala. Di man mahimo og magpakauwaw ang imong kandidato. Kinalang mantigom dyan. So, malikaya na to ding problema ding improve the senatorial gene pool. Yun sila. Ang ilang argument ha. People who want to be senator must be required to at least have finished college. So, eliminated na ang mga tao daan tungod sa balaod. Now, if you're a voting member, you can run for a position in the government. Muna nga gi-require na very minimal kayong requirement. Yeah. It's not that we are discriminating against those who didn't or couldn't finish college through no fault of their own. We also admit that not all college finishers are competent, but finishing college will at least show that one has learned necessary skills in reading, comprehension, and communication. As for the required public service, it stands to reason that someone applying to be in public service should have some experience in their field. It should no longer be enough that some people just, quote, want to serve, unquote, as a senator. They must also have the capacity to serve as one. Lawmaking and legislation affects millions of lives. Let's also not forget that anyone who can be senator can be Senate president, and who can become Senate president isn't really that far removed from the presidency. The Senate must become the higher office. It is supposed to be not a testing ground for first-time politicians and neophytes or people from totally different backgrounds who may not know what they are doing. Pubida. Hindi ganun mao nga suggestion. Parehara na sa kuan kana bang na another issue. O kanang anti-dynasty law. Naanan na sa kuan na to balaod, pero wa pa mahimo nila ang balaod nga mo implement na ng anti-dynasty law. But the moment nga ilan ang tukion kanang implementing law, which is a separate law, magdebate na niya. O nang galikay sila na, this is my suspicion, galihay sila kay og ilan ng buhaton ma-expose man anti-dynasty law. Magdili na siya democratic. Kana bang anak ako mayor, anak tika puloy, di ka kadagan kay anak tika. Magwat pagkabila katoy gadusa ka kadagan. Aron dili mahimo ng dynasty. That's the idea. Basically, that's the idea. Pero ang pangutana, ang ako di ang katungod pagdagan, gi-attach dahil sa kong papa. Individual right man na. Guaranteed. Igarantiyahan na sa Bill of Rights. Ako personal, ako na, wana i-attach kong papa or mama. Hindi ko kadagan kay disgrasyal nga anak ko niya. Dili na kagwanta sa debate. Mo na nga, wag yun, galihay sila niya. Maurasan ng idea karon, magbutang ka o kanang requirement, college, kanang qualification ba? Kinsa ning makadagan. Although not fault of their own kuno nga
Naiuban wa da deprive yun. The problem is, we are all members of this corporation called Republic of the Philippines, and we are a voting member. So because you're a voting member, you can run. You can run. You're entitled. It doesn't mean na magkadaog ka. But, pero ridiculous kayo, tanaw ra gud. Ang kumilik mismo, saag na kanya. Muingon dayon nga, tanaw ra gud ang inconsistent, hypocritical kayo ba? Aron usab maka-serbisyo ang mga kabos. Mao na ilang pasabot sa una. Aron makaserbisyo ang mga kabos. Nasa mga kabos in taon nga pataksay sa nga mas maayo pa man ko aning tawhan na kanang lingkod karon Lito Lapid for instance matay. Maayo pa man ko ana. Pailan siya kay maayo pa gud siya. Daghan sig idea nga mas maayo pa ni Lito Lapid. Inikabot dito sa iyang application mingon kinsa man ka ikaw si Puloy. Di ka magsilbi. You cannot possibly run a nationwide campaign. Disqualified ka, nuisance candidate ka. Tanawa, ragot. Tarungan na to guntaw nga igalaw. Naunsa na siya. It's ridiculous, I tell you. Pero we insist on doing it over and over again. And again. Insanity, mga igala. Insanity. We were able to dodge the bullet kay Juan na to mabutari sila si Philip Salvador, sila si Willie Revillame. Pero napay vetting process sa partido. Ma-eliminate na sila kay ang partido may magboto kasi himnagan. Pilian maniladaan. So worst case scenario, ang ilang ipili panalitag na sayop kag pagbutar, kasayop-sayop nimo ang imong nabutaran, hinagpata na, produkto na sa hagpat. Antigo na guaranteed. It's just a matter of principle na lang, lahi ang ilang prinsipyo gisubay, kailangan silang partido. But when it comes to qualification, guaranteed because ilan na nang gipilian. Di ganit po sila mangayog requirement ka na sa partido. Di man mo ingon nga must be a college graduate. Show me what you got. May mo magka-limtrera pero pwede ka maabot pagka-senador huwag may laki ka. Di kinahanglan magpakita ka diploma. It is the content of your person, no? Not the diploma. O kung sa'yo naasa imong utok, it doesn't matter. Basta kikibaw ka, mo decide ang imong partido nga ngayon ibutang na to. Kandidato, kapilyon man. Hindi ka sa grassroots level, hindi ka sa padung sa pagkamayor. Mag-convinsyon ng taga-baryo na. Divisive no na in the sense nga liberal ka niya, nationalista ka sa baryo, may away ba? Magbikil mo. Pero, da mo come in ang kuhan, kana bang kumilik nga, hindi ko mas-eleksyon, peace, total common na to ani is to serve the public man. Anong mag-away mo ta? Away ta sa lantugi ta. Sa una-una, pandi ta magbunok tungod lang ng posisyon nga atong gilugan. It's the ideal situation I'm talking about ngay gala, but at least we bring this stupidity down to a level nga nindot ba kanagan ko kadungog anang na susudagahan ng mga ideas pero there are kuan ba kanang nuances mga igala nga di makita dayon pero gimon nang bukit-kiton
You can find it. It is there. Maybe I can talk about this kaya nga akong background philosophy, man. That's why I have a different outlook. Pero precisely why that is exactly the essence of everything. Gikan ni Socrates, Plato, Aristotle, karaan ng mga konsepto nga nahulma na after so many kanang experiments ba, through experience na hulma na ug atong gi-adapt na mo musulatan ay mga libro diha nga di na ta kinahanglan mag-eksperimento pa, basahon lang nato kay naka-experience na sila unya nasabtanan nila unya mao gid angay buhaton nato ana ba. That's the reason why we go to school, to learn those things instead of having to experience it first before learning. The moment nga nakaton ka na, tiguang ka na kung magsalig lang ka sa experience. No, mo na purpose ng mga gipangsuwat na mga kinaadman, gibutang og libro. Karon din na magtaagsaag, mubasa ka na lang sa libro. Ang pila ka tuig nga agian ni mo aron kay bawo ka pinagi sa eksperyensya nimo, di na kinalang mo agi ka ng mga tuiga. Ato lang ka library, basa ka na mo dahil katong dahil ka mo na siya. Ug kaning atong isigutan karon produkto na sa una pa nga gidebatihan ng tun nga bida kanang katungod sa katao gi-enshrine na Bill of Rights na to. Unsa may hinungdan na kaya nasuta mga higala nga ug imo nang di na maayos katilingban ug imo nang ipiit ba, imo nang wagtangon dili maayo na sa katilingban, so gigarantiya gyud na. I don't know mga higala ko sa asa ta padong ni we need more highly educated people to form the direction of the system we are adopting. Kana lang eleksyon nun, at large, senador. Tanawa ragot. Isa may dunay advantage katong ilado daan, artista, ilado daan. Ikaw nga, bago pa ka nga magpaila publiko, dako kay kagasto. Unya, kay di man sud mahitabo nga makaabot ka sa tanang suok aning nasod tungod sa kalimitado sa official campaign period, which is ridiculous. Asa makapaingon? Adto ka sa media, mass media, TV, radio, aron makadungog ang mataw nimo. Unya kay kani mga radio business man negosyo man So sa diya mag-ilog na mo sa radyo, mo kick in na law of supply and demand. Musaka ang rates sa commercial. Nang usaka spot lang sa national television, makapalit na kaniana og usa ka spot, makapalit kag duha ka auto nga second hand. Honda Civic or Toyota Corolla. Duha ka buok. Mahimog tulo. Sa based on the kuang kinta ka na prevailing rates sa mga second hand cars. Kapalit kag tulo ka auto sa 30 segundos nga makita mo sa TV, madungog na mo sa TV ang ngan sa senador. Saan naka? Ridiculous. Una ka ng pagkapinag-istorya nga ron ang mga kabos makalagad sa bullshit. That's dili gyud realistic. Una gingon ni Pabling Garcia na balaon ni Sabas Buang. Beautiful in words. Either it's difficult or impossible to implement.
At tak na igala 15 minutos sa dili pa ang alas 9 kabuntagon, tak na gihatod kanato uban may tinguha sa University of San Carlos.